Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? At muli, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa, no? So ang pag-usapan natin, mga kababayan, ito pong si BP Sara Tocmol Duterte, no? Kasi po siya ang mainit ngayon no? Kailangan nating i-content yung mga kagagahan niya, yung pagiging tokmol niya. No, kung maalala nyo, eto na naman tayo sa bloodbath, crucifixion, I will be able to clear my name. Yun po yung mga pinagsasabi niya. Pero doon sa pleadings, nung kanilang pinasang sagot, yung answer ad catelum o whatever yon, no, Latin word na yan, doon po sa kanilang prayer, muang nagmomosyon sila na i-dismiss yung kanyang impeachment case kasi it violated the 1-year ban ng multiple impeachment case daw po sa isang impeachable officer in 1-year period. Bawal daw po yon. Okay. So, however, mga kababayan, meron pong isang abogado dyan na pinatutsadahan na naman yung sinasabing bloodbath ni Tocmol Sara Duterte, no? Kasi ang yabang-yabang nitong vice presidente ninyo, no? Feeling niya isa po siyang prinsesa. Entitled biatch, no? Brat na brat po, bratinela. No, yan po yung naisulat nung isang dati nilang kasamahan sa PDP Laban o dating Secretary General ng PDP Laban, si Attorney, may column yun sa Daily Tribune, nakalimutan ko lang, pero yung asawa niya po representante po doon sa bayan nila, I believe sa Laguna, no? Nakakahiya po. Pinatunayan po doon na siya ay bratinela talaga. What she wants, she gets. Yun po yun. Wala pong makakahadlang, even na siguro Diyos pa yung humadlang sa kanya. Lalabanan niya ang Diyos kasi ang gusto niya, makuha niya lahat yung naisin niya. Pag hindi mo na ibigay yan, ayan na, no? Susuungin niya ang impyerno para lang i-destroy ka. Tulad nung ginawa niya kay Trillanes, sabi niya nga heartless daw siya di ba? Ngayon yung sinasabi niyang bloodbath, ano lang pala 'yon? Sasabihin niya sarcasm lang 'yun. Hindi totoo 'yun. Yung bloodbath ko, pwede akong ma-blood pero walang bat. Yung pala nireregla lang siya. Tapos di pa naliligo. Ay. Mga kababayan. So, yung bloodbath, ano lang pala yun, hyperbolic expression tulad ng mga sinasabi ng mga tagapagtanggol nila. So, yung bloodbath na yan, naitanong po kay Attorney Princess Abante ng spokesperson ng House of Representatives sa kanilang press con kahapon sa ating bansa. Ang sabi po ni Attorney Princess Abante, yung bloodbath naman pala, wisik lang. wisik lang. Buti nga, tinawag pang wisik Baka sabi, baka pwede na lang, duraan na lang natin siya. Yung ba yung ano lang, yung parang ganon, pitik-pitik lang. Walang kwenta. Wala palang tapang yung bloodbath niya, kundi wisik lang. Pwede ba, duraan na lang natin siya. Wag na nating i-bloodbath, duraan na lang natin. Yung pwe. Di ba mga kababayan? Mag-aaksaya pa tayo ng dugo natin doon. Baka mawalan pa tayo ng dugo di ba? Laway na lang, inom ka na lang ng tubig. Tapos idura mo sa kanya. Nakakala ko matapang, yung pala sasabihin, it is on our prayer, pleadings nila na, ay ewan ko, tuloy nyo na yan, kung matapang ka talaga pusit, sabi nga mo nga
We have to stand on our own. O ayun, bakit hindi mo i-apply sa sarili mo? Ha? You stand on your own on that impeachment trial. Tell your lawyers, the 16 lawyers, yung ano yan gulpi di gulat. Biruin mo, gulpi di gulat, 16 sila. Oo. Tapos 19 sa Senado kasama yung spokesperson. Ha, 19 sila. Oh, nasaan ang bloodbath? Nasaan ang crucifixion? Yabang lang. Oo, yabang lang yan ni Pusit. Oo. O now, mga kababayan, punta naman tayo dito. Ha? Sa sinabi niya rin sa interim release ng tatay niya. O, di ba yung kanilang magaling daw na lawyer, yung defense lawyer ni The Hague Boy, nagre-request po ng interim release. O, sa kayabangan din nung lawyer nila na si Kopman, Kopman, sabing ganon, nagre-request sila, no? Meron na daw bansa na gustong tatanggap kay Digong sa interim release at sinasabi nung lawyer na hindi na siya gagawa ng krimen. O, di ba? O, kaya nga sabi ni Yusek Castro, may pag-amin ba na may nagawang krimen ang dating presidente? O ngayon, si Pusit nagpunta ng Australia, doon pala nila gusto, isa sa mga bansa yung kasi ang Australia, member ng ICC. O ngayon, sumagot po yung prosecutors ni Digong. Sinabi nila, nire-reject namin yung request. Ha? Pwede hindi siya tanggapin kasi at sinabi pa doon na maaaring magamit ni Tokmol Sara Duterte yung posisyon niya bilang presidente doon sa bansa na yon. Alam nyo, sinagot yan ni Tokmol. Sabi niya, wala naman akong jurisdiction doon kung saang bansa siya ilalagay. Bakit ko namang gagamitan ng impluwensya ko? Anong power ko doon? Oy, ganun pala yun. Sa palagay mo, maniniwala ako sa sinasabi mo? Wow naman! Oh, 'di ba? Kaya sabi niya, mukhang tangengot tong prosecutor na ito. Ano naman kinalaman ko diyan? Hindi porket vice presidente ako ng Pilipinas, tatanggapin na yung tatay ko dun. Tatay ko pinag-uusapan dun. Oo, wala akong kinalaman diyan. Gano'n naman pala, bakit ka nang hihimok ng mga OFW dun sa Australia na manawagan sa gobyernong Australia na tanggapin yung tatay mo, tulungan yung tatay mong mapakawalan? Uwe. Pag gagawin ng Australia yan, wala. Hindi na tayo bati ha, Australia. Hindi tayo bati. Meaning, you are a canoodler of a person who violates human rights. Oo, you are a canoodler or a violator of human rights, no? Wala akong pakialam kung kakatigan nyo si Duterte, yung mag-ama, pero Pusit, wag ka na. Hindi na ako naniniwala sa mga pinagsasabi mo. At sinabi niya pa na nun daw presidente ang tatay niya, hindi naman daw siya nag-threat sa mga biktima, sa mga suspect ng krimen. Tingnan mo nga yung press con niya, oh. Yung tungkol kay Guban, yung nililitis sa hearing si Guban sa Senado, anong sabi niya kay Albayalde? Nakuha nyo na si Guban? Asan na siya? O, tapon nyo dyan sa saan ba yun? Saang dagat yun? O, di ba? Hindi ba yun threat? Hindi ba yung pag-uutos? Ano pang sabi niya sa mga kapulisan niya? Udyukan nyo. O, ano tawag doon? Kung hindi threat, nag-uutos. Di ba? Gago, anong mentalidad talaga meron itong inyong Tokmol na vice presidente? Katanga-tanga talaga, wala talagang sense mga kababayan, no? Lahat na lang nang sasabihin ni Tokmol, kathang isip. Hindi niya kayang ipaliwanag yung sarili niya kasi bakit? Bobot, tanga no? Katulad din ng mga minions nila, nahawa sa kanila. Ginawa nilang mga tanga at bobo ang mga Pilipinong naniniwala sa kanila. Mga uto-uto kasi walang sariling pag-iisip. Nakita lang na, papakyut, parang bata magsalita. Kaya nga sabi nga ni, sino ba yung magaling na vlogger influencer, no? Daig pa siya ng first grader na mag-explain. She cannot even explain herself. Paano nyo gagawing presidente yan? Tanga na yan. O, di ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.